Bago sa saksi, walang pasok sa lahat ng antas sa lalawigan ng Cavite bukas dahil sa inaasahang mataas na heat index. At hindi pa man opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-init pero nagpatikim na ang init ng panahon. Ang ilang paaralan may water break at iba pang diskarte para magpalamig. Saksi, si Oscar Oida. Scramble, palamig, at syempre, di mawawala ang ice cream. Kanya-kanyang paraan ng mga estudyante at magulang para makapagpalamig sa gitna ng tirik na araw kaninang hapon sa Pasay. Magsusundo po sa anak ko po. Kaya nagdala ako ng kasi sobrang init po. At dahil sa banta ng posibleng pagtindi pa ng init, sususpindihin rin muna ang face-to-face classes sa Pasay mula bukas hanggang Huwebes. Kadalasan pag ganyan na mainit ang panahon, alam niyo naman ang mga bata ngayon ay kapag mainit hindi nakapag-concentrate. Sa ngayon naman mayroon na tayong ibang alternatives of teaching and learning na yung sa online, blended, sa mga modular. 38 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init kanina sa Pasay. Gayon din sa Science Garden sa Quezon City. Ito ay pasok pa din dun sa tinatawag natin na extreme caution kung saan maaaring magkaroon pa din ng mga heat cramps, mga heat exhaustion at kung mapapabayaan ay maaaring mag-lead into heat stroke. Ang Quezon City, hindi pa rin nagpapasok ng mga estudyante ngayong araw. Meron po kasi kaming guidelines sa Quezon City as advised by the City Health Department na ang threshold is 40 degrees Celsius. Pag umabot ng 40 degrees and above, we have to cancel classes on all public schools in Quezon City. Ngayong araw, pinakamataas ang 43 degrees Celsius na naitala sa San Jose Occidental, Mindoro at Pili, Camarines Sur. Danger level na yan ayon sa Pag-asa, kaya mataas ang tsansa ng heat cramps at heat exhaustion at maaaring mauwi sa heat stroke kung tuloy-tuloy ang exposure. Kahapon, naitala ang danger level heat index sa Dagupan City. Sa isang elementary school doon, may water break ang mga bata kada oras. Ang mga heat-related illnesses ay nakukuha kapag ang temperatura ng ating katawan ay sumusobra na sa 40 degrees Celsius. Sabi ng Pag-asa, sa April o May inaasahan ang peak ng tag-init. Noong nakaraang taon, pumalo sa 55 degrees Celsius ang damang init sa Giwan Eastern Summer noong May 26. Babala ng Pag-asa, maghanda ang publiko lalo't posibleng ganyan ulit katindi ang init na mararanasan. Pero kahit na mainit na sa ilang lugar, hindi pa ito ang opisyal na simula ng tag-init. Posibleng bumalik pa ang ihip ng amihan sa mga susunod na araw, bagamat di na kasing lakas ng mga nakaraang linggo at maaring hanggang Northern Luzon na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.